Sa huling linggo ng sesyon bago mag-adjourn ang Kamara, sinabi ng House Secretary General na aaksyonan na ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Noong Biyernes, isinagawa ang mga rally na dinaluhan ng ilang libong rallyista, hinihiling sa Kongreso na isulong na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na aaksyonan na ito at ibadadala na sa tanggapan ng House Speaker. We will act on it this week. Sir, ilang self-imposed deadline na po kasi yung lumabas? Well, itong week na to in deadline talaga. Disyembre pa ng nakaraang taon, inihain ng 3 reklamo at ilang linggo na itong hawak ni Velasco dahil may hinihintay pa raw siyang pang-4 na impeachment complaint. Oras ang issue sa impeachment dahil ito na ang huling linggong magsesesyon ng Kongreso bago ito mag-adjourn para sa kampanya sa eleksyon 2025. Ang sunod na sesyon ay sa June 2 hanggang 13, 2025. Kapag natapos ang termino ng kasalukuyang Kongreso sa Hunyo, kailangan muling maghain ng panibagong impeachment complaint kung nais pa itong isulong ng mga bagong mahahalal na kongresista. They're looking for the fast-track process, no? Which will override all these requirements, no? Once they file with 103 or more congressmen, diretso yun sa plenary and then Senate agad. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya pabor sa impeachment ni VP Sara dahil sayang lang daw ang oras ng Kongreso na gugugulin para rito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Sa pahayag ng Office of the Executive Secretary, nasa House of Representatives umano ang kapangyarihan sa anumang hakbang na kailangan gawin tungkol sa impeachment complaint at hindi umano makikialam ang Pangulo bilang respeto sa Kongreso.